Hello mga batang grade 6. Naranasan mo na bang maglaro kasama ang iyong mga kaibigan? Kumain ng masarap na pagkain? O kaya naman ay pumasok sa paaralan para matuto? Pero alam mo ba, hindi lang ito simpleng mga bagay na ginagawa natin araw-araw. Ito ay bahagi pala ng ating mga karapatan bilang bata. At sa video na ito, aalamin natin ano ang mga karapatan ng bata. Ano ang tekstong naratibo at tulang pambata? Pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon, pokus ng pandiwa sa tagaganap o aktor, at paano inuunawa ang tekstong multimedia. Kaya ihanda ang inyong notebook, lapis, at matalinong pag-iisip dahil magsisimula na tayo. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Ano-ano kaya ang mga bagay na dapat matamasa ng isang bata? Maaaring ang sagot mo ay pagmamahal ng pamilya, edukasyon, pagkain, tahanan, at pagkakataong makapaglaro. Mahusay. Ibig sabihin, may ideya ka na tungkol sa karapatan ng mga bata. Ngayon naman, hulaan natin ang mga salitang kaugnay ng ating aralin. Ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Ito ay literal na kahulugan ng salita. Ito ay tumutukoy sa tagaganap ng kilos. Mahusay. Tama ang iyong mga sagot. Bago natin basahin ang tula, unawain muna natin ang ilang mahahalagang salita. Mundo, denotasyon, daigdig na ginagalawan, konotasyon, sentro ng buhay. Napansin ba ninyo? Kapag denotasyon, literal ang kahulugan. Kapag konotasyon naman, mas malalim at nakabatay sa damdamin o pananaw. Karapatan ng mga bata ni Hanili A. San Diego. Bata, karapatan mong maisilang sa mundo. Makilala ang mga taong nakapaligid sa iyo. Palakihin ng tama at mahalin ng husto. Alagaan ng magulang, ibigay ang gusto. Karapatan mo ang mabigyan ng pangalan. Makilala ang lahing iyong pinagmulan. Manirahan sa isang maayos na tahanan. Mahalin ng magulang at gabayan. Karapatan mong mabigyan ng sapat na edukasyon. Matutuhan sa paaralan, mahahalagang leksyon. Wastong kaalaman sa iyo'y maibigay. Katuwang ang gurong nagbibigay gabay. Karapatan mo ring maglaro't maglibang. Magkaroon ng mga mabubuting kaibigan. Pakikisalamuha sa iba'y dapat makasanayan. Upang lumaki kang mulat ang kamalayan. Karapatan mo ring mabuhay ng malusog, ang masustansyang pagkain, at sapat na tulog, mabigyan ng disente at maayos na kasuotan, upang ang hitsura ay di pagtawanan. Karapatan mo rin na maprotektahan sa mga panganib, pang-aabuso't karahasan, matulungan at maipagtanggol ng pamahalaan, upang makamit mo magandang kinabukasan. Ngayon, unawain natin ang tula. Tungkol saan ang tula? Mahusay! Tungkol ito sa karapatan ng mga bata. Ano-ano ang mga karapatang nabanggit? Karapatang maisilang, magkaroon ng pangalan, magkaroon ng tahanan, makapag-aral, magkaroon ng pagkain, makapaglaro, at maprotektahan laban sa karahasan. Napakahalaga ng mga karapatang ito dahil tumutulong itong lumaki tayong ligtas, masaya, at responsable.
Ang tulang ating binasa ay isang halimbawa ng tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay nagsasalaysay, nagkukuwento, nagpapahayag ng damdamin at pangyayari. Halimbawa nito, maikling kwento, pabula, parabula, at tulang pasalaysay. At dahil ang ating binasa ay nasa anyong patula, ito ay tinatawag na tulang pambata. Balikan natin ang denotasyon at konotasyon. Halimbawa, tahanan. Denotasyon, bahay na tinitirhan. Konotasyon, pamilya at pagmamahalan. Kaya kapag sinabing, ang pamilya ko ang aking tahanan, hindi ito literal na bahay, kundi simbolo ng pagmamahal at seguridad. Subukan natin, ang ama ang haligi ng tahanan. Literal ba ito o mas malalim ang kahulugan? Tama! Konotasyon! Punta naman tayo sa gramatika. Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos. Kapag ang paksa ang gumagawa ng kilos, ang focus ay tagaganap o aktor. Halimbawa, mga guro ang nagtuturo sa paaralan. Sino ang gumagawa ng kilos? Mga guro. Ano ang kilos? Nagtuturo. Kaya ito ay focus sa tagaganap o aktor. Piliin ang tamang pandiwa. Si Roberto ay nang paumanhin. A. Ihihingi. B. Humingi. Tama! Humingi! Ngayon naman, pag-usapan natin ang tekstong multimedia. Ito ay kombinasyon ng teksto, larawan, audio, at video. Halimbawa, posters, slogans, digital stories, podcasts, at videos. Bawat bata ay mahalaga sa lipunan, pag-asang inaasam ng sambayanan. Ano kaya ang paksa, layon, tono? Ang sagot ay paksa, karapatang pambata, layon, manghikayat at magbigay impormasyon, tono, seryoso at mapanghikayat. Bilang isang grade 6 learner, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa iyong karapatan? Maari nating igalang ang kapwa, mag-aral ng mabuti, magsalita laban sa pang-aabuso, at tulungan ang ibang bata. Ngayong araw, natutuhan natin ang karapatan ng mga bata, tekstong naratibo at tulang pambata, denotasyon at konotasyon, focus ng pandiwa sa aktor, tekstong multimedia. At tandaan mga bata, ang bawat bata ay mahalaga, ang bawat bata ay may karapatan, at ang bawat bata ay may kakayahang mangarap at magtagumpay. Kung may natutuhan kayo sa video na ito, i-like, mag-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pa nating aralin. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. At ngayon naman, para mas lalo pa nating maunawaan ang ating aralin, gawin ang mga sumusunod na gawain.